Meron pong isang analyst na nag-reveal ng tanging paraan para mabagal ang pag-usad ng XRP ETF. At ang detalye nito ay dapat po nating maunawaan kung gusto nating gumawa ng matalinong desisyon sa ating mga holdings. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang bagong XRP ETF ay maaring magmula sa open market at kung paano po ito makakaapekto sa presyo, pati na rin ang pananaw ng mga eksperto sa demand at saka accumulation. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit mula sa open market ang mga XRP ETF. Ayon po sa isang kilalang member ng XRP community, ang bagong XRP Exchange Traded Funds o ETF ay malamang na kumuha ng tokens mula sa open market at hindi mula sa Ripple escrow. At bakit? Dahil ang ETF ay kailangang bumili ng malalaking volume ng XRP para ma-meet po ang demand. Kung totoo po ito, ang market pressure ay tataas at posibleng itulak po pataas ang presyo. Ito ang isang napaka-importanting bagay para sa mga holders at traders dahil ito po ay direktang makakaapekto sa supply at saka demand dynamics ni XRP. Ngayon ay paano po nag-debut ang XRP ETF sa market? Ang unang XRP-based ETF na Canary Capital's XRPC ay inilaunch noong November 13 at ito po ay nakatanggap ng halos $245 million sa initial inflows. Sumunod po ang ibang ETF mula sa Bitwise, Grayscale at saka Franklin Templeton. Base po sa So-So Value Data, ang apat na aktibong XRP ETF ay nakapag-accumulate ng kabuoang net inflow na humigit kumulang $643.92 million sa nakalipas na 2 linggo. Kahit na may ganitong activity, ang presyo ng XRP ay hindi kasing tindi ng inaasahan ng ibang mga investors. At patuloy po itong nasa resistance range ng $2.2. Ngayon ay ano naman po ang market impact ng ETF demand? Kahit na nasa $2.25 pa lang sa XRP at bumaba po ng 13% sa buwan na ito, may ilang analyst na naniniwala na ang sustained ETF demand ay maaapektuhan ang price direction sa kalaunan. Kapag dumarating ang malaking volume ng purchasing activity, ang market liquidity ay posibleng ma-stress na pwedeng magresulta sa upward price movement. Ito po ay direktang konektado sa ating strategy bilang mga holders o traders. Kasi kung tayo ay nakaposition kay XRP, kailangan po nating bantayan ang ETF inflows at ang kanilang epekto sa presyo. Ngayon ay bakit naman po agresibo ang accumulation na inaasahan? Isa sa pinaka-vocal na supporter ng outlook na ito ay si Ginoong Chad Steingraber, isang game developer at long-time XRP commentator. Paulit-ulit po niyang sinasabi na ang ETF ay susubukang bumili ng malalaking dami ng XRP sa kanilang unang taon. Kung mananatili sa XRP malapit sa $2.2, bawat karagdagang $1 billion na papasok sa ETF ay maaring kumatawan sa mahigit 450 million tokens na binili mula sa open market. Kung tumaas po ang presyo sa $6, pareho pa ring inflow ang pareho pa rin po na inflow ay makakakuha lamang ng humigit kumulang 166 million tokens. Ipinapakita po nito
na ang accumulation pressure ay nakadepende po sa price level. Ano naman po ang maaaring matutunan natin sa nakaraang Bitcoin ETF? Sinabi po ni Ginoong Steingraber na pwede po nating ikumpara ang potential trajectory ng XRP ETF sa behavior ng Bitcoin ETF noong taong 2024. Noong panahong iyon, ang Bitcoin ETF ay nakatanggap po ng inflows sa 10 buwan sa 12 at nakapag-accumulate po ng higit $35 billion na BTC na siyang nag-contribute sa price appreciation. Ang lesson po dito para po sa atin ay napakalinaw. Yan po ay ang sustainable ETF demand ay pwedeng magbigay ng matibay na suporta sa presyo ni XRP kung ito ay ma-manage ng maayos. Ngayon ay bakit po ba hindi escrow ang pagkukunan ng XRP ETF? May ilang mga nagsasabi na pwede namang bumili ang mga ETF mula sa Ripple Escrow na posibleng magbawas ng immediate price impact. Pero tumututol po si Ginong Steingraber. Paliwanag niya, ang authorized participants na responsable sa pagbili ng tokens para sa ETF creation ay kailangang ma-secure ang underlying assets agad-agad pagkatapos ng inflows. Kadalasan sa loob ng 2 araw. Ang XRP mula sa escrow ay nakalabas sa isang predetermined monthly schedule. Kaya hindi po laging available kapag kailangan. Ito ay nagpapakita na ang market dynamics ay nakakaapekto mismo sa strategy ng ETF at sa ating potential gains. Ano naman po ang economic considerations ni Ripple? Ayon po kay Ginoong Steingraber, kung aasahan po ng ETF ang escrow, kailangan sana ni Ripple na ilabas ang kanilang buong monthly allocation na 1 billion XRP sa Ripple Prime kahit hindi pa kinakailangan. Ngunit, hindi po ito magiging financially wise para kay Ripple dahil ang pagpapalabas po ng malaking volume sa mababang presyo ay magbabawas ng potential future value ng kanilang holdings. Kaya para sa atin, ito po ay nagpapakita na ang market supply at saka demand mechanics ay nakadepende hindi lang sa ETF kundi pati rin sa economic strategy ng Ripple mismo. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Malinaw po na ang XRP ETF ay may potensyal na magpatas ng presyo sa pamamagitan ng direct market accumulation, hindi po sa escrow. Ang level ng demand, speed ng purchasing activity at presyo ng XRP ay critical sa magiging epekto nito sa market. Bilang mga holder or trader, ang pinakamalagang takeaway po rito ay bantayan po natin ang ETF inflows at ang resistance levels. Dahil ito ay pwede pong magbigay ng signal kung kailan magsisimula ang mas matinding upward movement. Para sa akin, ang scenario na ito ay positive long-term para kay XRP. Ngunit kailangan po natin na maging handa sa short-term volatility. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.